Agarang rescue ang panawagan ng mga kaanak ng 4 na Pilipinong nawawala sa Myanmar kasunod ng magnitude 7.7 na lindol doon. Nakatutok si Jonathan Andal. Nang yanigin ang Myanmar nitong Biyernes kasama sa mga gumuho ang condominium building na ito sa Mandalay na malapit sa epicenter ng magnitude 7.7 na lindol. Dito nakatira si Baren Barcelo na nawawala pa rin sa ngayon. Kaya 3 araw nang nag-aalala ang kanyang ina. Lagi na lang akong umiiyak ng palihim, naghihimutok yung dibdib ko. Parang naisip ko, hirap na siya sa ilalim ng building na yun. Sana kinakaya pa niya kung meron man, kung nakasurvive man siya sa ilalim. Bukod kay Barcelo, nawawala rin si Francis Aragon at ang mag-asawang sina Edsel Jess at Alexis Gail Adalid. Lahat silang 4 nagtrabahong teachers sa Myanmar at nakatira sa gumuhong Tower D ng 12-story Sky Villa condominium building. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Alam ko na mahahanap pa rin siya. Sobrang hirap po kasi may 2 pa din kaming anak na maliliit. At nag-sacrifice lang talaga kami na magkahiwalay kami dahil nga po sa kahirapan din ng buhay. Ang pamilya naman ng mag-asawang Adalid ilang gabi nang nagpe-prayer vigil sa kanilang lugar sa Bais Negros Oriental. Yun na lang natitira sa amin, yung surrender, ang trust sa Lord. Iyak na kami halos sa lahat na mga members ng family, mga kapatid niya. Hopefully, they have escaped and they were not around during the earthquake. Kahapon, nakita sa guho ang mga gamit na ito ng mag-asawang Edsel at Alexis, pati na ang jacket nila na nakalambitin pa. Dito sila hinanap ng mga kasama nilang Pilipino roon. Teacher Edsel, Lex, Alexis. Sabi ng co-teacher at kaibigan ng mag-asawa, kailangan na ng mga Pilipinong rescuer doon. Kasi mabagal po talaga yung rescue dito. So, mas maigi na mga Pinoy sana. Nagpadala na ang embahada natin sa Myanmar ng isang team sa kondo ng mga nawawalang Pinoy. Biyernes ng gabi pa raw nila ginagawa ang lahat para mahanap sila. So kumikilos naman po lahat, ginagawa natin lahat para malaman ang nangyari doon sa 4 na Pilipinong unaccounted for. Opo. Handa na rin ang mga gamit at mga Pinoy rescuer na tutulong sa Myanmar. 114 personnel ang ating ipapadala bukas. Tentative date po yan. Ito'y manggagaling sa mga ahensya tulad po ng DOH at kasama na rin po dito yung Urban Search and Rescue Team ng Bureau of Fire Protection at ng Armed Forces of the Philippines. Sana po mas bilisan pa po natin yung aksyon. Sana bilisan nila kung maaari lang at saka kung maaari lang din kung pwede kaming pumunta ron as soon as possible para tutulong kaming maganap o kilalanin yung mga nawawala. Lahat ng pamilya ng 4 na nawawala gusto raw pumunta ng Myanmar. Gustuhin ko man makita yung anak ko, ako ang maghahanap. Hahanapin ko siya dahil baka hindi siya kilala ng tao ron eh. Pero sabi ng embahada natin sa Myanmar, hindi madali ang sitwasyon ngayon doon. Hindi ho biro ang biyahe dito dahil sira-sira ang daan at hirap ang komunikasyon. 15 oras ho silang babiyahe by land at hindi ho maayos yung daan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.